Sa video na to, Walang pake, hindi ka i-judge kung magkakamay ka. we will explore a famous night market in Taipei at kakain tayo ng isang katutak na Taiwanese street food mula sa pepper buns, Sabi nga nila, libo-libong pepper buns na nabebenta dito kada gabi. siomai, Parang nga siyang crossbreed ng gyoza at siomai. fish cake, Don't judge the book by its cover talaga. giant pork bones, Ba't walang sinasayang? at even giant grilled mushrooms. Galing oh, parang sumasayaw lang din talaga siya eh. At marami pang iba. I can smell it. The stinky tofu. Ready ka na ba? Tura! The Raohe Street Night Market is a popular night market located in the Songshan district of Taipei. It's one of the oldest night markets in Taipei, established in 1987. It stretches for about 600 meters. At sa sobrang lawak nito ay mahanap mo na dito ang lahat. Mula sa laruan, damit, good luck charms, at kahit ano ay mahanap mo rito. Pero dito sa Raohe, ang street food scene pagpatak ng alas 5 ay kakaiba. Street food vendors lined up at kanya-kanyang setup ng kanilang mga food stalls. Pabibuhan, pagandahan at pasarapan ng street food na ina-offer sa mga turista at mga lokal. Talaga namang malilito ang mga mata at tiyan mo kung ano nga bang unahin mong kainin. Kaya naman ngayong araw, sabay-sabay natin tuklasin ang street food scene sa famous market na to. Pare, isang magandang gabi dito sa Taipei, Taiwan. Pops, for this episode, nandito tayo sa sikat na Raho Night Market. Ang Taipei ay kilala sa iba't ibang sikat na night market, local food markets tuwing gabi, at isang Raho Market sa popular na night market dito. Pero dito, mas maliit. Pero dito matatagpuan yung ilan sa mga authentic na Taiwanese food. Anyway, speaking of pinipilahan, pumili na tayo sa unang food spot natin na napaka-legendary dito sa Raho Night Market. So dito ginagawa yung pag-assemble ng pinaka-dope at yung pinaka-filling niya. So makita mo, may giniling doon na marinated na. Meron tayo ditong parang onion leeks o spring onions. And then, parang siopaw lang din. Winiway niya, maigi. And then ilalagay yung mga filling na yon dito. And then boom, ilalagay doon sa kanila parang tandoor or oven. Oh, another batch. There's another batch here. Sabi nga nila, libo-libong pepper buns na nabebenta dito kada gabi. Gabi lang ha, hindi araw dahil gabi sila nagbubukas. Medyo maswerte tayo na wala pa ganong pila. Ito yung famous Foshu pepper buns. Ito yung parang pinakaginiling or yung flavored na meat. And dito, wow, dito binibake yung ating mga pepper buns. Look at that, all of that pepper buns. Amazing. Shesheni. Look at that. Yeah, pork pepper bun. Thank you. Shesheni. Okay pare, moment of truth. Ito na yung ating sikat na Foshu. Foshu ba? Foshu? Tama ba yung pronunciation? Foshu pepper bun. Last time I was in Taipei, hindi ako nakapunta sa Raho Night Market. Sabi nila, it's a must try daw to. Medyo mabigat siya eh. Mabigat siya sa malaki. Tapos panigurado malutong to. Cheers pare. Woo! Medyo mali lang. Parang Angel Hamburger. Unang agad, tinapay lahat. Hindi naman, may konting giniling. Pero, sige, punta mo na sa bread. Outside, it's flaky, it's crispy. And then loob niya may konting lambot. Parang sa burger ba na tinusta? Okay, let's go for the meat. Wow. Nice. Alam mo yung terms yung karne, just a nice, simple marination. A little bit of Chinese spice. Definitely, it's peppery. Yung karne natin, para siyang bola-bola na mas bouncy. And then parang may mga onion leeks din ako nalasaan. Okay na, simple lang. Actually, hindi naman siya komplikado eh. Simple lang din. Pero maganda doon, feel ko yung pagka-perfect sa kanya. Yun yung pinaka-nagpasikat dito. Kanina wala ganun tao, kita mo ngayon. Ang haba na ng pila. Intimidating lang yung pila, pero sobrang bilis lang. Kasi wala namang orderin mo. Siopaw lang naman binibenta nila eh. Tapos karamihan luto na, so bayad abot. Kahit nasa dulo ka ng pila, siguro maximum 5 minutes lang pipilahin mo. Anyway, Pops, nasa simula pa lang tayo ng Raho Night Market. Hanap tayo next food trip. So makikita mo, parang medyo tinutusto niya yung fish. Oh, dinip niya sa sauce.
Oh, nice. Ayan yung order ko. Prepare siya ng bagong batch. Okay, tapos nang mag-grilled. And then, alam ko, dinip niya ito sa parang barbecue sauce. I-slice niya gamit ang kanyang very sharp knife. Nilagay sa cardboard paper box. Nilagyan ng chili powder. Nilagyan ng sea salt. Then boom, tapos na. Sesame! So ito na yung ating grilled fish cake. Kakaiba. Ngayon ako kakain ng grilled fish cake. Nakain ako ng fried, nakain ako ng steamed. Ito yung first time kong kumain ng grilled fish cake. Ang hirap lang dito sa Raho Night Market, wala gan upuan. Don't judge the book by its cover talaga. Oh wow, ang malasa nun. Sobrang flavorful. Yung chili powder na nilagay ni Mami, hindi siya para sa mahina. Pero alam mo, nung nangyari, di ba may sinawsaw siyang parang sauce? Manamis-namis na mas spice. Oh, grabe yung chili powder. And then yung sesame seeds. I mean, you can taste also. Very dense, very chewy. It tingles my mouth, pare. Manghang siya. Ang dami yung nilagay. Perfect din dahil malamig panahon ngayon dito. Sarap kumain ng manghang. Kung akalain, ganun siya ka-flavorful. Okay, sa pangkagat. Sesame. Okay, next meron tayo ditong parang fried siomai. Okay, kumuha ng mga ilang piraso. Hindi ko na kung ilang piraso yan. Feel ko mga 8 pieces or 10 pieces nga ba. Tignan natin. Lalagyan niya ng very spicy sauce. Then, stick. Thank you. Okay, Pops, ito na yung ating iba't ibang fried siomai na binili natin doon. Okay, Pops, tikman natin to. Cheers. Parang gyoza. Na parang siomai. Parang ano yung karin ng gyoza, nilagay mo sa siomai. Texture ng wrapper niya medyo gummy. May konting tusta. That sauce, just sweet, spicy, garlicky. Parang nga siyang crossbreed ng gyoza at siomai. No, yung mga pagkain dito, highly addictive eh, no? Totoo lang, medyo nabubusog na ako. And makita mo, punong-puno pa yung pinaka-siomai niya, siomayan niya. Next natin, the good old-fashioned, the famous, I can smell it, the stinky tofu of Taiwan. Pero Pops, maniwala ka, masarap to, paborito ko to. And yeah, naamoy ko yung medyo pungent, medyo very smelly na amoy, pero in a good way yan. Gulay muna tayo. Ang cabbage siya dito, parang kimchi na. Let's dig in sa ating stinky tofu. Okay, mukhang masarap to. Cheers. Nice. Yung iba nababahuan talaga eh. Pero ako, nung una siguro, unang kagat, pero habang kinakagat ko siya, parang mas sumasarap. Ang lalo ko nga hinanap ko ito eh. Parang siyang fermented garlic eh. Ano yung parang, yung garlic na iniwan mo ng may isang buwan sa jar na may tubig o may suka. Parang ganun. Yung tofu super crispy outside. Very dense because of that sauce. Oh, I just love stinky tofu dito sa Taiwan. Guli mo nung cabbage. Sarap. Pwede mong gawin. Okay, lagyan mo ng chili. Mas masaya ang pagkain pag may chili. Dip pa natin sa sauce. Drench natin. Kuha tayo ng cabbage. Oh, perfect bite. Yung iba nababahuan, ako nasasarapan. Grabe, alam mo masarap kasi dito, ang playful talaga ng flavor niya. Sobrang playful, pero hanap-hanapin mo. Pops, okay pare, isa pang agad, din hanap tayo next food trip.
Pinapalagyan ko ng wasabi. Masarap yan eh. Sesame. Okay, next food trip natin dito. Meron tayo itong parang fried fish cake ulit. Pero ito iba to. Para tong tempura. Sabi niya kainin ko daw. Sa harap ng camera. I-vlog ko daw. Parang fish batter yan. Tapos may itlog siya sa loob. And then, may sweet spicy sauce. Okay, moment of truth. Tikman ko na to last time. Pero pa ito mas malaki. Tikman natin. Cheers. Nagugulan ko parang fish cake ba siya o hindi. But I really love the touch of the wasabi sauce. Just gives an extra spiciness, extra tanginess. Ayun. Itlog, nakita ko na. Ang kompleto eh. May starch, may protein, may flavor. And that wasabi sauce, game changer. Yung texture niya sobrang squishy. O para siyang kapag kinagat mo, may tutunog na, parang ganun eh. Ini-slide niya lang papunta dun sa slow fire, low heat na oil. Actually, in fairness, golden oil pa siya. Ayun, tapos binabalot niya. And then, binabalot niya doon sa batter yung parang half egg. And then, lalagay na dito. Ayan, piprituin siya dahan-dahan. Tapos after niya, lalagay dito. Tapos, bumili yung asawa niya. Maglalagay na spices. Ayan. Another batch na naman. Pare, this is highly addictive. Pansin ko iba, hindi lang isa in-order. Dalawa-dalawa talaga. Iba nga, tatlo pa. Mag-isa lang sila. Philippines. Philippines. Oh, Philippines. Thai hao la. Hay à? Thai hao la. Thai hao. Thank you. Thôi. Pare, next food trip natin, sikat na sikat to dito sa Raho Night Market. Kailangan kong tikman. Look at this. Giant pork ribs, herbal soup dito sa Taipei. Uy, amoy nga. Amoy pa lang parang amoy herbal soup. Pero feel ko, kahit may sipon ka, ubo, pinagsama-sama, tapos sinakna ka ng ex mo kapon, gagaling ka dahil sa herbal soup na to. Oh, smells great. Oh, wow. Matamis. Oh, nice. I think this is one of the best herbal soup na tikman ko. Matamis-tamis siya. Yung iba kasi medyo pungent eh. Ito, matamis. Sa Singapore, marami tikman ng herbal soup dun, medyo hindi pabor sa akin. Pero ito, oh, this is nice. Masarap siya, malinamnam. Sige, punta na tayo. Let's dig in. Dito, walang pake. Hindi ka i-judge kung magkakamay ka. Kinukot-kot talaga nila. Simutod the bones. Sige, tikman natin to. Cheers. Medyo mali. Wala gano'n nun. Pero, ang sarap. Inisip ko yung parang kumakain ng nilaga na mas mabango. Sige, kuha ko nitong part na to. Luha na tumusok pa. Naman. Don't get me wrong pa rin. The medicinal flavor, the herbal flavor, very subtle. Very, very subtle. Super duper tender. As in, fall off the bone. Pwede kong gawin, kumuha ng soybean paste, tapos yung chili, pour natin doon sa pinakasabaw natin. Cheers! Woo! Oh, nice. Sarap. Sarap ng addition ng soybean. Alam mo yung soybean paste nila dito, akala mo toyo pero hindi eh. Para siyang ano, yung samjang sa Korea. Parang version nila dito yun. Bean paste na parang mag-garlic na manghang. Nga. Nag-excavate pa ako ng mataba. Ito. Ito ang solid to. Kailangan ng pake. Kain ka lang ng kain. Dire-diretso lang sa bibig mo. Just, they're playing around with the meat. Hahanapin mo kung nasan ba yung karne. Hanapin mo ba saan yung taba. Medyo marami tayong nakain ngayon medyo oily, medyo maprito. Parang sarap na ito para ma-wash down lahat yun. Dapat walang sinasayang. Kahit yung mga
gilid-gilid ng bato. Kutkutin mo. Pero so far, it's one of the best versions ng herbal soup na tikman ko. Kahit sa Binondo, nakakain ako ng herbal soup doon like yung pagong, black native chicken. Pero in all fairness, ito yung pinakamasarap. I just love the action dito sa Raho Night Market. Habang gumagabi, mas dumadami yung tao. And yeah, unti-unti na ako nabubusog pero hindi pa tayo magpapatinag. Hanap pa tayo next food trip dito sa Raho Night Market. Tomato, orange, grapes. Sesame. Okay, next pare. Dito nag-originate ito, nagkalat na ito sa Pilipinas at kahit ibang night market sa ibang bansa. Meron tayo dito tang hulo. So basically, sugared candied fruit siya. So meron tayo dito tomato, may orange, tapos grapes. This looks nice. This looks pretty. Akala mo para siyang Candy Crush. Pinay po ba kayo? Opo. Uy, hi. Hello. Ano yung BTS? Hi. Halika ba? Baka sumama ha. Ayan, mamasyal, oh. Pare, cheers. Nakalimutan ko yung lasa. Wow. Pag ginento mo yung tomato, doon mo na-realize na, ay, oo nga, prutas nga yung tomato. Parang naging grapes na yung lasa ng tomato natin. Though, mas maasim siya, syempre. And then yung labas, actually, hard, sugary candy. Pag ginuya mo, malutong na matigas. Sige, try naman natin tong orange. Masarap siya. Yan yung acidity, the citrus flavor na nun. Ito sa grapes. Sabang sinful niya. Mamatas na yung sugar ko. Actually, for the price, 60 NTD, parang feel ko mga 200 pesos yun. Medyo pricey siya, pero for the experience, medyo kakaiba din. Medyo meticuloso yung paghanda. Pwede na rin. Okay, pare, last food trip natin. Total, last na naman to. Nagtsaga na ako pumila. Kita mo gano'ng kahaba yung pila. Ito yung nagte-trending at pinipilahan dito sa Raho Night Market. Ito yung nagbebenta ng grilled mushroom. Pero hindi lang pa sa grilled mushroom, kasi mga giant oyster, king mushroom binibenta niya. Kaya medyo halfway na ba? O di pa ako halfway is. Pero malamig naman, tsaka medyo busog pa ako. At yeah, anyway, hintayin natin. Halos tayo na yung sunod. Tuloy-tuloy pa yung pila. Pas sumaba pa yung pila doon. Pero ako na yung next. So ito yung nangyayari. Makikita mo, ito yung giant king oyster mushroom. So dito si Master, pare, ang galing. Parang sumasayaw yung mga kamay niya. At literally sumasayaw din siya. So dito gini-grill. Dito yung second grill niya. And then nilalagyan na binibase niya ng parang sweet barbecue sauce o parang oyster sauce. Di ko alam. And then yeah, iniyaw-ihaw niya lang. Minimake sure niya na all sides are cooked. All sides are well grilled. Then tuloy-tuloy lang sa pagbe-base. Ano ba dyan? Galing mo, parang sumasayaw lang din talaga siya eh. Sa lahat, one-man show. Anak ng kabote literal, no? Anak ng kabote. Okay, chopping begins. May inaalis siyang parte na hindi kinakain eh. Hindi ko alam kung parang bandang buntot ng mushroom. What that? Kala mo parang squid eh, no? Ang bilis ng mga kamay niya. Kailangan yung haba ng pila. Good luck din sa akin sa mga... And then, lalagyan ng extra pepper. Okay, ito na yung order ko. So, kumuha siya ng magandang parte. Binibase niya ulit. Ano talaga dito? Kaya medyo matagal din yung pila kasi meticuloso siya eh. Yung look at that. Galing. Chop niya na mabuti. Itsura niya parang mga small squids lang. Pwede ka mamili kung mustard, spicy, pepper, lemon, seaweed, cumin, rose mineral salt, or black pepper. Yun yung 8 flavors niya. Pinili ko yung cumin dahil yun yung nakita kong suggested. May nakita akong isang pwesto dito sa isang claw machine kung saan nandito na yung ating
king mushroom oysters na may cumin at iba't ibang spices. Woo! Grabe. Kakaiba yung amoy. Sige, gawin natin. Ano may tsura niya? Ano, parang talaga siyang squid. Sige, hindi ko alam anong kukunin. Overwhelm ako. Sige, tikim tayo ng dalawa sa isang kagat. Wow. Hi. Hello. Wow. Oh, that's so unique. Parang ako kumakain ng squid. Pero yes, yung mushroom element na doon, yung texture niya, yung may dulas ng konti, may konting bounce. And then, in terms of flavor, balot na balot ng cumin, salt, pepper. The sauce, parang siyang salty barbecue sauce, parang ganun. Di ako nagsisisi na cumin yung napili ko dahil masarap naman yung cumin. Kakaiba yung lasa no? Yung king oyster. Alam mo, mag-i-honest ako sa inyo. Worth it ba yung pila? Hindi gaano. Hindi siya hindi masarap. Pero, parang, mushroom lang din. Lasa ng mukha ng mushroom, ganun lang din. But I think it's for the showmanship. It's for the creativity and the uniqueness ng ganito klaseng kalaking mushroom. And it's like, sa susunod, parang hindi na ako ulit kung ganun kahaba yung pila. Pero kung walang pila, bibilin ko rin naman. Pero kung ganun kahaba, hindi na ako pipila ulit. Anyway pare, isa pang agad bago mahuli ng manager na ginagawa kong lamesa yung claw machine. Pasensya na po, pasensya na. Wala talaga lamesa dito. Hey, Jimmy, nice to see you. You know I need you. We went to a Pare, dito nagtatapos ang ating isang ultimate late night street food tour dito sa Rauhe Night Market. Ibang klase, Paps. Kung pupunta ka dito, ihanda mo yung tiyan mo, ihanda mo yung mga paa mo, at higit sa lahat, ihanda mo yung bulsa mo dahil mabubudol ka sa sobrang daming street food na pwede pagpilian dito. This is street food heaven. This is one of the most famous night market sa Taipei. Kaya naman, kung pupunta ka ng Taiwan, isama mo sa bucket list mo to, ihanda mo na yung tiyan mo. Maraming salamat sa panonood. Ako si Chewy. Dito sa Rauhe Night Market, sabi stay safe. It's a good night and goodbye. Bang! Woohoo! Grabe, busog na busog ako. After nito, mag-gym ako. Promise.